Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Nasabat ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Banay-Banay, Davao Oriental. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mariel May Don Kilab. Isang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga ang isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Poblasyon, Banay-Banay, Davao Oriental, kung saan naaresto ang itinuturing na top 7 high-value individual ng Davao Oriental at nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 122,400 pesos. Ang sospek ay kinilala sa alias na Ta, 41 anyos, isang magsasaka at residente ng Purok Malipayon, Barangay Kaganganan sa parehong bayan. Dakong 1:35 ng madaling araw noong ika-9 ng Agosto taong kasalukuyan, sinimulan ang bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Drug Enforcement Unit ng Banay-Banay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Pitts Gerald G. Gesta, katuwang ang Davao Oriental Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit. Sa operasyon ay nakumpiska mula sa sospek ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 18 grams. Kasalukuyang nakakulong ang sospek sa Banay-Banay Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa pumunuan ng Banay-Banay Municipal Police Station, malaki ang naging pinsala ng operasyon sa sirkulasyon ng droga sa lugar. At patuloy umanong paiigtingin ng mga otoridad ang kanilang mga operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ng Davao Oriental. Mula dito sa Rion 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel May Don Kilab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. Nasa kote ang 4 na drug suspect sa ikinasang bypass operation ng kapulisan sa Estancia, Iloilo matapos makumpiskahan ng 280 gramo ng umano'y shabu. Ang report mula kay Patrolwoman Lynette Sablon. 4 na hinihinalang tulak ng iligal na droga, kabilang ang 2 high-value individuals, ang naaresto sa Estancia, Iloilo matapos makumpiska sa kanila ang higit kumulang 280 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1,904,000 pesos sa isang matagumpay na bypass operation ng mga operatiba nito lamang ika-10 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Trenos at alias Buloy, kapwa HVIs mula sa Estancia, si alias Carl na residente rin ng Estancia, at si alias Rick mula sa bayan ng Carles na pawang tinukoy bilang street-level individuals. Na-recover mula sa kanilang pag-iingat ang 10 sachet na hinihinalang shabu, bypass money at iba pang non-drug items. Pinangunahan ang operasyon ng Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Police Major Dachi de Lima kasama Estancia Municipal Police Station, 2nd Iloilo Police Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit.
Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect na kasalukuyan ng nasa kusdiyan ng pulisya para sa tamang disposisyon. Muling pinatunayan ng Philippine National Police na sa kanilang mahigpit na pagbabantay at walang humpay na operasyon, ligtas at protektado ang mamamayan laban sa banta ng iligal na droga tungo sa ating bagong Pilipinas. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Annette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablona, sa patuloy na kampanya ng PNP kontra kriminalidad. Huli ang isang most wanted person na sangkot sa kasong karnaping sa Ballesteros, Cagayan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Wendy Rumbawa. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad ng Ballesteros Police Station, matagumpay na naaresto ang isang most wanted person na sangkot sa kasong karnaping sa Ballesteros, Cagayan. Kinilala ang suspect na si alias Donnie, 32 taong gulang, walang asawa, isang laborer at residente ng Ballesteros, Cagayan. Pinangunahan ng Ballesteros Police Station sa pamumuno ni Police Captain Jim Palatao, Hepe katuwang ang 203rd Regional Mobile Force Battalion, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Team, Cagayan North Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Unit, Drug Enforcement Unit at Cagayan Provincial Highway Patrol Group. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 33 2nd Judicial Region, Ballesteros, Cagayan, nito lamang ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan para sa kasong karnaping na may idineklarang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya ng Ballesteros Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon bago i-turn over sa korteng pinagmulan. Samantala, ang pagkaaresto ng suspect ay patunay ng tagumpay ng PNP Cagayan sa kanilang kampanya kontra kriminalidad at pagpapanatili ng kapayapaan dahil dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang takas ang 6 na individual matapos mahuli ng mga operatiba ng Vigan City Police Station sa aktong pagsusugal sa Ilocos Sur. Yan ang tinutukan ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Arestado ang 6 na individual matapos ang sinagawang anti-illegal gambling operation ng mga miyembro ng Vigan City Police Station sa Barangay Ayusan Norte, Vigan City, Ilocos Sur. Nakilala ang mga suspect na 5 kalalakihan kasama ang isang babae na nasa edad 37 hanggang 50. Naaktuhan ang mga ito na naglalaro ng sugal na tinatawag na dado sa kanilang lugar. Narekobre sa nasabing operasyon ang 241 peraso ng poker chips, 2 peraso ng wooden box, 1 wooden table, 17 plastic chairs at bet money na umaabot sa 9,290 pesos sa iba't ibang denominasyon. Ang mga sospek kasama ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa himpilan ng Vigan City Police Station para sa wastong dokumentasyon. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Del Mendo. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki nang agad na respondihan ng kapulisan ang ulat ng isang waitress na umano'y pinagbantaan ito gamit ang kanyang baril at hindi raw magbabayad ng kanyang kinain sa isang restaurant sa Hilpuyat Avenue. Patrolwoman Berna Gundran sa report. Arestado ng Pasay City Police ang 36 anyos na security guard na si alias Ray matapos magbanta gamit ang baril at hindi magbayad ng kinain sa isang restaurant sa Hilpuyat Ave, Barangay 47 nitong August 9, 2025. Ayon sa reklamo ng biktimang waitress, lasing umano ang suspect nang kumain at uminom sa kanilang establishmento at nang singilin ay tinutukan siya ng 38 caliber revolver at sumigaw ng hindi magbabayad dahil wala siyang utang.
Agad rumisponde ang mga pulis mula sa Substation 1, inaresto ang suspect at nakumpiska ang baril na may 6 na bala. Dinala siya sa presinto at isinailalim sa physical examination. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 282 o grave threats ng Revised Penal Code at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na nakatakdang isailalim sa inquest sa Pasay City Prosecutor's Office. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Berna Gondran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa walang tigil na operasyon ng pulisya kontra terorismo, 3 Dawla Islamiyya terorista ang nasawi habang 3 iba pa ang arestado matapos manlaban sa mga otoridad sa Lanao del Sur. Patrolwoman Maria Señora Agbuya sa report. Patay ang 3 miyembro ng teroristang grupong Dawla Islamiyya matapos malaban sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Lamin, Lumbayanagi, Lanao del Sur nito lamang 9 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang mga nasawi na sina alias Muhammad, alias Abdullah at alias Nahara, na pawang may mga kinakaharap na high-profile criminal cases sa iba't ibang korte sa Iligan City, Lanao del Sur at Marawi City. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, katuwang ang Philippine Army sa bisa ng mga warrant of arrest sa kasong paglabag sa murder and multiple counts of homicide na inisyo para sa mga nabanggit na sospek. Samantala, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 3 pang naarestong kasamahan ng mga sospek na sina alias Fahad, alias Norhan at alias Asnawi matapos tangkaing tumakas sa lugar. Na-recover ng mga operatiba ang ilang assault rifles, mga granada, anti-tank rocket launchers at mga improvised explosive devices mula sa mga terorista. Binigyang diin ni Police Brigadier General De Guzman na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng PNP at AFP upang tuluyang buwagin ang natitirang pwersa ng Dawla Islamiyya sa rehiyon ng Bangsamoro at para matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng mga komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Señora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Walang takas ang isang drug suspect matapos mahuli sa isarwang buy-bus operation sa Barangay Labo, Osamis City. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang probationer sa ikinasang buy-bus operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP sa Barangay Labo, Osamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Villanosa, officer in charge ng Osamis City Police Station, ang suspect na si alias Elvis. Lalaki, isang probationer at residente ng nasabing lugar. Sa kinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City Police Station ay nasamsama mga pakete na hininalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Gusak, Cagayan de Oro City, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Hindi na nakapalagpa ang 3 individual matapos maaresto ng Rodriguez PNP sa isarwang buy-bus operation sa lalawigan ng Rizal. Nakabalita dyan si Patrolwoman Mark Lawrence Atencio. Arestado ang 3 individual sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Arestado ang 3 individual sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Nakumpiska sa kanila ang 7 sachet na hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 70 gramo at mayroong street value na 476,000, isang 1,000 bilang mark money, 800 cash, pouch, mga ID ng mga sospek at isang kaha ng sigarilyo. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165
o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Rizal Police Provincial Office ay patuloy ang kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Nicolas Torres III at sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.